Kung gusto mong kumain ng bulalo pero ayaw mo yung feeling na parang naka-lipstick ka ng sebo, ganito lang ang ginawa ko. So yan ay after na nating matanggal yung mga taba-taba at sebo ng baka. Ito nga pala ang ating ihahalo. Basic lang naman. Yung usual na nilalagay sa nilaga. Siyempre may kalamansi din tayo. Balik kagabi ko nga pala pinakuluan yung baka at pinalamig para maging ganyan yung sebo at madali na siyang tanggalin. Nakikita nyo, di ba? Hindi pa nga masyadong mataba yung baka na to pero nakikita nyo yung sebo, grabe. Yan yung parang nagiging lipstick na sebo pag kumakain tayo ng bulalo at ayaw natin yun. So, ayan, yan. Tinanggal natin yan isa-isa. So, ang bilis niya lang tanggalin pag lumamig na. Kaya yan ang dapat ang sekreto. Ilaga natin siya ahead of time para may time tayong tanggalin ng taba. Palamigin mo na siya tapos tanggalin yung taba. Tapos ayan, babalik na natin ang ating mga bulalo. Ang sarap niyan kasi may mga utak-utak pa yan or bone marrow sa gitna. Kaya talagang yan ang nagpapasarap. So, pagkatapos ng lahat, ayan, hinanda na natin ang ating mga gulay para mabilis na ang ating pagluluto. Ayan, pinakuluan ko na nga pala ulit yung ating baka na tinanggalan ng mga taba-taba. So, ayan, dahil makukulo na siya, ilalagay na natin ang ating mga pampalasa, kagaya ng sibuyas, luya, para bawas langsa. Ilagay na rin natin ang ating mais. So, ayan. Siyempre, masarap ang baka pag may nilagang mais. At mamaya na natin ilalagay siyempre ang mga gulay na dahon kasi mabilis yun maluto. Baka ma-overcook. So, yung tinimplahan ko na rin pala yan ng salt and pepper. At kung napapansin nyo, naglagay tayo doon ng beef cubes. So, ayan. Gagawa nga pala tayo ng 2 sausawan para talagang masarap ang ating kain. So, ayan. Isa para sa bagoong at isa para sa patis. Ayan, but wait, there's more. Hindi lang ganyan yan. Ayan, nahaluan pa natin yan ng pampasarap para talagang sulit ang ating kolesterol na kakainin. So, pero hindi na yun masyadong makolesterol. Binawasan na natin eh. Pero ayan, ganito talaga yung gusto kong kain yan. Para talagang bongga ang kain. Walang diet for today's video. Paborito ko rin yan ano may tawag yan? Kamyas. Bihira lang ako makakita niyan. Pero dati, usong-uso yung kamyas. Ngayon, bihira na lang eh. So, nung nakakita ako, binili ko agad. So, ayun, ilalagay natin yan sa bagoong para mas masarap. Ang patis natin is, we leave it as is. Kasi patis na yan. So, ayan. At dahil luto ng ating mga gulay na unang nilagay, siyempre, ilalagay na rin natin tong ating mga dahon para para matapos na at makakain na tayo kasi handang-handa na tayo eh. So, ilalagay lang natin yung ganyan. Konting at least kahit mga 2 minutes lang, okay na yan. So, handa na natin ang ating rice. So, syempre, ayan, ang ating mga condiments sa gilid-gilid. Ayan, talagang hindi tayo nagplanong mag-diet for today's video. So, ayan na siya agad. So, syempre, unahin natin kunin ang mga bulalo dahil yan ang favorite ko. Ang daming mga litid-litid. Meron pa yan sa loob na bone marrow. Tapos yung mga litid-litid favorite ko talaga yan. So yan talaga yung gusto ko. Malasang-malasang. O diba? Natakam na ba kayo? Ayan, ang sarap-sarap. Napakasarap kasi ng yung bulalo talaga kaysa sa yung nilagang baka lang. Masyadong vague ang lasa para sa akin. So, ayan, maglagay tayo ng sabaw. Nakita niyo yung sabaw na yan, purong-puro. Hindi yan tinipid. So, talagang lasang-lasa ang kanyang pagkabulalo. Pero hindi nyo mararamdaman yung parang nagli-lipstick kayo ng sebo. Walang sebo dyan. Talagang puro sarap lang. Ayan. Habang sinishoot ko yung video nito, parang nagugutom na rin ako. Kasi wala na yung bakang ito nung na-edit ko yung video na ito. Kasi naging busy ako lately. So, ayan. More sabaw. So, ito na nga yung sinasabi ko. Yan. Litid ang tawag dyan. At uunahin natin yan. Kasi yan ang favorite ko. So, diba, isasaw-saw natin yan sa bagoong ng ganyan. And then, syempre, subo na natin. Ayun, at pagkatapos nga ng lahat, ganito na siya. Ayun.